Okay, as you can see here, we go on the browser, no? Just type localhost php.myadmin. Yan, kahit ganyan lang siya. Yan. So it will open the PHP myadmin, no? Ni-refresh ko lang para nakikita ninyo. Ayan. So this will be the URL link yung nasa taas natin. And then we will now create database, no? So create tayo ng database. So just click databases, then create database. So for this, we're going to type finals activity, finals, okay, underscore activity 1. Okay, and then create. All right, so database finals underscore activity 1 has been created. So just look on the left side ng ating corner ng ating table. So ito siya. So click nyo lang yan. Now, dahil nasa loob na tayo ng database natin, mag-create tayo ng dalawang tables. Okay? So yung unang tables na gagawin natin, we call that customer. Okay, pangalanan natin, customers. And then, let's see, ilan ang pwede nating ilagay. Para sa number of columns, ito yung gaano karami or ilan yung ilalagay mong data item. So, for this table, gawa tayo ng 5. So, you are going to put 5. Okay? So, go mo lang yan. And then, now, nakapag-create na tayo ng 5 na columns, then we will going to insert dito sa name yung ilalagay nating data item. So for this one, type natin ID. We have ID, we have name, we have address. Yan. We have the city and zip. Yan. So, kung na-label mo na kung ano yung 5 na columns, then we will going to set the type. So para sa ID, integer lang yan. So gawin natin, let's see, mga hanggang 100 values ang kaya niyang i-accept. Kasi halimbawa, gagawa kayo ng website, tapos PHP may admin ang database nyo. So halimbawa, umabot siya ng hundreds na yung mga ID, no? Para dun sa mga products. So adjust na lang natin yung length values. Okay? So, sa name, gawin natin siyang varchar, variable character. Sa address, ganun din, variable character. Sa city, ganun din, variable character. And sa zip, syempre, numbers yan, whole numbers yan. So, int lang ilalagay natin. Para sa name, sige, let's say 100 na lang yan para maraming pwedeng i-accept. Ayan. Para sa zip, gawin natin mga 5. Sige, zip code naman, di ba, usually 5 or 4. So, say, let's say 5 na lang siguro yan. Ngayon, just in case, halimbawa, nagkamali ka ng paglagay ng number of columns. No? Halimbawa, dapat 6 pala, 5 lang to. So, you can adjust here. No? Pwede kang mag-add ng column dyan. Just type, yan. Example, add 1 column tayo. Pag ginaw mo, makikita mo, mag-add column siya sa baba. Okay? So, just in case, gusto mo pang dagdagan ng items yung table mo, pwede mong gawin yun dito, sa taas. Okay po? And then, just click save. Nasaan na yung save natin? Ayun. Ayan. So, nakakapag-create na tayo ng table. So, if you see on the structure, saan na yun? Wala pa palang laman. Di pa pala tayo naglalagay ng laman. Sige, create pa tayo na isa pang table. Dahil 2 table ang kailangan natin. So, create table tayo ulit. Pangalanan natin na items. Ayan. So, lagay tayo ng 5 rin na data items. So, we have ID. We have name.
Cos. May lumalabas ha, hindi yan, baka ganyan din sa inyo. Siyempre, nakagawa na ako ng mga previous table ko, kaya kung ano yung mga nilalagay mo na dyan sa PHP My Admin, nakasave na siya. Okay, para hindi mo na siya ulit-ulitin na i-type. Pero kung bago yung mga items na ginagawa mo sa table, natural, hindi mo makikita nagre-reflect. Hindi niya nahuhulaan yan. Yan po ay lumalabas because may mga previous table na po ako na ginamit ko na siya. Okay po? So, we have the ID, the name. So, syempre, variable character yan. I'm sorry, dito pala yan. Ito yan. Okay, so sa cost, integer na lang, whole numbers ang gagawin natin. So kapag naka-integer tayo, hindi tayo pwedeng magkaroon ng decimal doon sa ating i-input ha. Kasi kung gusto mo nang mayroong decimal point, halimbawa 1,000.65, dapat ang gagamitin mo double. Okay po, so for this example, integer lang muna ang gamitin ko. Seller ID, so syempre whole number lang yan, int. Okay? So, sa ID, say 100. 100 ko na lang para madami yung kailangan niyang i-accept eh. Ayan. So, save mo lang yan. Ayan. So, has been created. So, again, recap tayo. Nakapag-create tayo ng isang database. Si finals_activity1. Then, we have 2 tables. Okay? So, puntahan natin si customer table. So mag-i-insert na tayo ng mga values para dito sa 5 data items natin na si ID, si name, si address, si city, and si zip. So just click nyo lang yung insert. Ayan. So mag-input tayo, let's say 001. So name, let's say si Mia. Address, let's say, ano bang address? Fifth Avenue. O, halimbawa, ganyan. Sa Makati. Ayan. Ang zip niya ay 1,500. Ayan. So, dito add pa tayo. Let's say, dahil 001 yon yung ating sa customer ID 1. So, gawin naman natin 002. So, name, gawin natin sino ba? Si Lee. Maikling pangalan para hindi mahirap mag-type. Ayan. First Avenue. Ayan. City, let's say, Taguig. Ayan. Zip, let's say, 1634. Ayan. Pero, check mo rito, diba? Let's say, 5 yan. Ang input natin is 4. No? Halimbawa, sumobra tayo. Pagka ginaw mo yan, mag-i-error yan siya. So, kailangan, kung ano lang yung nasa settings natin sa type, kung 5 lang yung kaya niyang i-accept or 100, yun lang yung dapat itatype mo. Okay? So, ako nilimit ko lang sa 5. So, let's say, 1634, 4 digits lang yan, i-accept pa rin niya yan. Ang usapan dyan, kapag lumagpas siya ng 5, saka siya mag-i-error. Okay? So, dalawang column lang to. Napansin nyo? Go. Paano kung mag-add pa tayo ng dalawa pa? Click nyo pa rin yung insert. Di-type natin. 003 naman. Pangatlo naman na customer ID. Let's say, pangalan naman niya ay si Rhea. Maiking pangalan lang para hindi hindi mahirap alalahanin. 6th Avenue. Pateros naman para maiba. Ayan, zip, let's say 8963. 2, ayan, 5 digits yan, di ba? And then, ID natin dito, another, kung may 003, syempre yung pang-apat natin ay 004. So, name natin, for example, si, ano pangalan? Michelle. Michelle D. Dahil kukumpit na siya sa Miss Universe. Sample lang naman. Michelle D. BGC. Ayan, taga Makati talaga siya eh. BGC. Ayan, Makati. Then, 5623. Halimbawa, yun ang zip code, no? Then, go. So, meron na tayong 4, diba? So, as you can see here, kung sa SQL na manual, no, hindi tayo gagamit itong PHP, my admin, itong SAMP.
Okay, pag mano-mano natin siyang i-code, naalala niyo nag-black screen tayong coding, gantong-ganto po yung i-code niyo sa kanya. Yan. 'Di ba? Mahaba. So, using my PHP My Admin, mas madaling makapag-create ng tables, makapag-insert ng records because ano na siya, GUI na, 'di ba? Click-click na lang and input-input. Hindi katulad pag manual do sa black screen, wala kang i-click doon kasi mano-mano mo siyang i-coding, 'di ba? At na-demonstrate ko na sa inyo 'yan nung midterm natin. At very good kayo lahat doon kasi nakapag-create kayo ng tables at nakapag-insert kayo ng records, no? So, 'yan, ito yung coding niya. So, nakita nyo yung manual coding, no? Makikita mo rin yung manual coding ng SQL sa PHP My Admin. Okay? Dito sa SAMP natin. So, ito rin po yan siya sa baba. Parehas lang yan. Diba? Ito yung ginagawa natin, diba? Kapag nagko-coding tayo ng manual. So, yan. So, pag tinignan mo sa structure, pag kinilik mo yung structure, so makikita mo yung buong tables at yung mga types and attributes na ginamit mo. Okay? So, dito wala akong ginamit na attributes ha. Wala rin akong naka-null value lang yan siya para hindi tayo magka-problema sa mga inputs natin. So, pag kinilik mo tong browse, ayan. So, lahat ng in-input natin kanina, naalala nyo yung apat, sa customers records natin, or customer table natin, we have Mia, Lee, Rhea, and Michelle D. Okay, apat po ito ha. As you can see here on our first table, we have the ID, the name, the address, the city, and the zip. These are the columns. Okay, so ang topic kasi natin is to join table. Ang gusto nating mangyari, yung mga attributes or data items sa customer ay pwede nating siyang i-share or i-merge doon sa items table natin mamaya. Okay? So, since nakagawa na tayo ng customer records, punta naman tayo ng items. Okay? So, wala pang laman niya. So, gawa muna tayo ng laman. Siyempre, paano natin makikita yung outcome pag walang laman, diba? So, ID, this is items table na ha. ID, let's say 1. Name, let's say, ang hirap mag-isip ng pangalan. Yung madali lang na pangalan, ano ba? Faye, ayan. Faye Lim, ayan, mga ganyan. Cost, para sa items, ba't Faye Lim? Not items nga pala to, sorry. Items, so let's say, ballpen. Ayan. So, ang cost ng ballpen, mahal, let's say, mga 20 pesos. Ayan. Seller ID niya ay, let's say, ang nagbenta sa kanya ay si seller ID 3. Okay? Okay, customer number 2, items number 2 rather. Ayan. So, pangalawang items natin, ano bang pwedeng ibenta? Sige, sabihin natin curtain. Ayan. Ang presyo ng curtain, 600 kasi mamahalin. Ayan. Seller ID, nagbenta sa kanya si 1. Okay? So, go natin. Insert pa tayo, 4 pa. Ay, 2 pa. So, seller ID, 3. Ay, item number 3. Ang binibenta natin para sa item na to, let's say, bag. Okay, ang cost ng bag, let's say, 1 million. Mahal eh. Baka Louis Vuitton. Tama ba to? 3, 4, 5, 6. Na 0 yun, diba? Seller ID, nagbenta sa kanya si 2. Ayan. Tapos, another naman, item number 4. Ang binibenta naman niya, let's say, ano ba? Table. Ayan. Ang presyo ng table, let's say 900. Ang nagbenta sa kanya si seller ID 1. O, di ba? Nakita nyo ha, seller ID 1. May umulit siya, may umulit na seller ID ha. Pansinin nyo. And then, go para ma-save na natin. Ayan. So, pag ginaw mo siya, lalabas talaga tong yung mga manual coding, no? Papakita niya if you're going to see the SQL query manual coding. So, ito po. Ito yung ginagawa natin, di ba, sa manual. Ayan. So, if you click the structure,
Ayan, makikita natin yung buong table at makikita natin kung ano yung information, ilan yung data na-consume niya dun sa 4 na records na in-input natin, 16 kilobytes. Okay? Wala akong index na ginamit. Okay? So, pag kinalik mo yung browse, ayan. So, we could see here yung 4 na items na in-input natin, si ballpen, si curtain, si bag, at si table. And if you take a look sa seller ID natin, 'di ba naulit si Juan? Siguro malakas mag-sales to si Juan kasi 'di ba tinan mo 2 beses siyang nakapagbenta, no? Kung magke-create kayo ng website and you want in particular sa sales, kunyari monitoring system sales, inventory, no? So pwede niyo gamitin yung gantong mga strategy para makapag-merge kayo and makita niyo, matrack niyo yung mga records, no, doon sa tables. Ayan. So, meron na tayo. And then, we will going to now to creating of joining two tables. So, ang gagawin natin, kagaya nun sa demonstration kanina sa reference link natin, sa video reference link natin, ang objective natin today is para gamitin natin yung SQL and then paano natin siya i-join yung tables, no? Yung mga items dun sa tables, yung mga what we call this one, data items or yung record sa tables, ma-join natin dun sa isa pang tables. Kasi both na information sa dalawang table na to, itong si customer at si items, importante. Diba? So, paano natin siya gagawin? So, punta tayo sa SQL. Ayan, click nyo tong SQL. So makikita mo diyan may mga naka-default diyan kasi na SQL na coding, no. So delete mo lang 'yan. So ang objective natin is makapag-join ng table. So dahil po gusto nating i-display lahat ng customers record. So we're going to command select space customers customers ID muna, yun muna una nating i-display. Lahat muna ng under ng data items ni customer na kailangan natin siyang i-join dun sa item. So, meron tayong customers ID na ilalagay. Ano pa ba yung pwede nating i-join? Customer's name, customer's name. Pwedeng yung items, di ba? Items doon sa items table natin. Items dot cost. Kasi kailangan nating malaman yung presyo, di ba? Halimbawa, ganun. Okay? Ano pa ba? Items name, items name din pala, aside from items cost, para malaman natin kung anong item at magkano yung presyo, di ba? Items dot name. Separated by comma lang yung mga data items natin na isi-select. Okay? So, itong 4 na yan, customer ID, customer names, items name, items cost, those are the data items na makikita natin dito sa dalawang table. Obviously, itong si customer's ID, si customer's name, dito yan kay customer table. Nakuha po? While the items that name and items that cost under kay items table. Okay, so yun po ang select natin. Be careful po sa pagta-type ng ating SQL command. Halimbawa, nagkamali ka rito, nilagay mo customer lang, walang S. Ang pangalan ng tables mo, customers eh. Diba? May S. So, dapat, pag tinype mo siya rito sa SQL command natin, dapat exactly. No? Para maiwasan natin yung error. Anyway, malalaman nyo naman yan kapag i-run nyo na siya pag ayaw gumana. Diba? So, case sensitive din po kasi ang mga SQL commands. Lalo na kung ano yung define mo, no? Ano yung mga qualified names na ginamit mo, no? Okay? So, ito yung bubuo ng columns. Remember, ang ginagawa natin, parang magkikreate tayo ng isa pang table na makikita natin tong 4 na to. Itong 4 na data items sa 4 na column. Okay? Next, from
Ayan. So, saan natin kukunin yung apat na yan? Yung apat na data items na yan. Natural, doon sa tables natin. So, ano yung mga tables natin? Si customers at saka si items. So, you just type customers. Customers. With S, di ba? With S kasi nilagay ko eh. Items. With S din, di ba? And then, press enter. Okay, so ito yung mga tables natin ha. Then, we will going to use where clause. So, where, ay, tumiit, wait lang. Where, ayan. So, saan natin kukunin? From customers ID, customers, customers ID is equals to seller ID. Seller underscore ID. Ayan. So, make sure yung ating where clause, ito po yung mga related tables o yung ano ba yung common sa kanila. So, for example, yung customer ID at saka seller ID. No? So, make sure etong columns na to, itong data items na seller ID ay nandoon sa table natin. Kasi mamaya, ang iba hindi pala naglagay ng underscore. Space lang. So, make sure pag tinype mo sa SQL command, as it is. So, you're going to use yung mga qualified names only. Okay po? After nyan, dahil yan yung mga related common nila sa isang table, we're going to use order by. So, para sa akin, gagamitin ko for order by customers ID na lang. Okay? Customers .id. Ayan. So, now, nagawa na natin, no, kung anong kailangan natin sa isang table. So, ano ko lang muna to ha. Kakopy ko lang muna just in case, no, meron tayong errors mamaya, pipaste ko na lang. Tulad niyan, laki-laki ng spacing. Dapat wala siyang spacing na gano'n eh. Ayan. And then, click go. Sa baba. Okay, so nakita mo, showing rows. Ayan o, showing rows, 0 to 3 for total. Yan po yung kanyang values. Ayan, so ito po yung ating manual coding, no? Kung gagawin mo sa manual coding, ito po yan. Alright, so makikita mo sa baba, nakapag-create siya ng panibagong table. According do sa kailangan natin, which is ito yung customer ID, ito yung customer name, ito yung names item, ito yung items cost. Nakuha? So that is the simple way, no? On joining data items in a table. So remember, etong ID name at saka name ay from customer table at itong name at saka cost is from the items table. Okay? So that is the simplest way on how to join table. Okay? How to join table, yung mga items sa isang table, pwede mo ilagay sa isang table. So that's it. No? This is the way on how you're going to track, make a simple query ng ating mga table sa loob ng ating database. Okay? So, later on our activity, ito po ay by partner. This is our first finals activity. You're going to do the same way kung paano ko siya ginawa. And then, I'm going to post na lang kung kailan yung submission, no? So, as much as possible, kung magagawa nyo siya before 6 o'clock, then, lahat ng magpapasa before 6 o'clock, yun po ay 100. Okay? So, I'm going to stop sharing muna nito and stop record also. Okay? Please stand by.